mga kababayan, Luzon, Visayas, at Republic of Mindanao. So ito po mga kababayan, meron lang pong akong i-share sa inyo na kung saan napansin ko po talaga na itong si VP Sara Duterte nandadamay na po. Sabi niya, kung bakit ako lang ang iniimbestigahan ng confidential fund, bakit hindi nyo imbestigahan ang confidential fund ni Pangulong Bongbong Marcos? Bakit daw hindi imbestigahan ang confidential fund ng presidente? So ngayon, simple lang naman yan eh. No? Para sa akin ha mga kababayan, meron ako i-share sa inyo na isang makakakuha kayo ng aral. Una, sa totoo lang, lahat naman halos ng mga government, mga politician, mula Congress, Senate, at Office of the Vice President, Office of the President, merong mga confidential fund. Ngunit, alam niyo po ba kung bakit kay Sara Duterte nasilip ang kanyang confidential fund? Kasi nag-umpisa po kasi yan nung siya'y secretary sa DepEd. Kasi alam niyo kung bakit, nag-umpisa kasing nasilip yan nung siya'y tinalaga bilang secretary sa DepEd, pero napakarami pong anomalya. Una, ang mga estudyante kasi may mga iniinda. Unang iniinda ng mga estudyante, sa pagdating sa pag-research, no? Nahihirapan po ang mga estudyante sa Pilipinas kasi kulang po or lack of computers, lack of laptop, kulang po tayo sa computer pagdating sa research or sa teknolohiya. Wala namang problema kaya may mga wifi naman. Pagdating kasi sa research ng mga estudyante ay wala. Ngunit nung lipas ng ilang linggo, meron palang maraming computer na nakatenga at nakatambak lang sa DepEd. Ngayon, pangalawa, nasilip pa ni Senador Raffy Tulfo na bakit ang DepEd hindi pa rin mabago-bago ni Inday Lustay ang pamamalakad. Siya na nga ang ginawang bagong DepEd Secretary. Ang laki ng pondo sa DepEd, no? Ang laki ng pondo sa DepEd. Hindi hindi masolusyonan. Lalong-lalo na yung nasilip ni Senador Raffy Tulfo at ni Gatchalian na meron palang ghost student beneficiary. Oo, meron palang ghost student beneficiary sa DepEd na kung saan milyon-milyon ang pera, or actually 12,675 ghost student ng voucher program ng DepEd na bistado ni Senador Raffy Tulfo. At mayroon pa ngang 19,000 beneficiaryo ng voucher program ng DepEd na diskubring ghost student pala. Diba? Ito Ilang libong mag-aaral na beneficiaryo ng Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o EGASPE ang lumalabas umanong ghost students pala. Yan ang lumabas sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education ngayong araw. Nagpapatrol, Victoria Tulad. Diba? Halos 19,000 na umano'y ghost students ang nakinabang sa voucher program ng Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o EGASPE ayon kay Senador Sherwin Gatchalian sa pagdinig ng Committee on Basic Education ngayong Miyerkules. Sabi ng biruin nyo, 19,000 ghost student. So, paano nangyari yon? So ngayon, yung taong bayan at iilan sa mga politician na syempre concern, nagtaka sila, bakit anong nangyari? Kilala naman natin si Sara na magaling pagdating sa ganyan. Pero nag-umpisa yan sa mga ganyang anomalya. May mga budol-budol, mga ghost student. Akala ko nga nung una, ghost employee lang, sa mga city hall lang yan. Pati pala sa DepEd may ganyan. Tumatanggap ang school ng milyon-milyong halaga ng peso. 'Di ba? Na wala namang estudyanteng nag-aaral sa kanila. So, paano yun hinayaan at pinayagan ni Vice President Sara Duterte? 'Di ba? Tapos ngayon, sasabihin ni Sara, bakit hindi nyo subukang silipin ang confidential fund ni Pangulong Bongbong Marcos? 'Di ba?
So ito pa yung isa, oh. Ayan. Nabisto din. Since the implementation of this program, at sabi nyo nga po, nagbubuo na kayo ng unit per order of the COA to monitor GASPE. Ilan na po ang nakita nyong may eskwelahan na nagpa-violate o may violation tungkol po sa GHOST program na dapat hindi naman nabibigyan ng subsidy pero nakakatanggap pa rin? At ano pong nangyari doon sa mga eskwelahan na yon? At ilan po yung mga estudyante na nakita nyo po na wala dapat sa listahan pero nakakatanggap pa rin ng subsidy? Pero when we go to a school and we see na merong mga grantees na hindi tamang na-i-bill, we tell the school about it. You have a problem, you have to refund. The fact that they did a refund, Diba? Oh. So, ni-refund ng mga school, ng mga private school at mga public school. So, ngayon, doon nag-umpisa na nasisilip kung saan dinala ni Sara ang pera na budget sa DepEd na bakit napunta sa mga ganito, ganyan, may mga kabulastugan. Tapos ngayon, mangdamay siya, sabi niya, bakit hindi niyo subukan na imbestigahan ang confidential fund ng Presidente ng Pilipinas? Ito, speaking of confidential fund ng Presidente ng Pilipinas, ganito po kasi yan. Yung confidential fund kasi ng Presidente ng Pilipinas ay natural lang po talaga na meron siya. Actually, lahat naman po ng confidential fund ng security ng Pilipinas ay nakahanda yan. Pwede namang hanapin yan kung saan napunta eh. 'Di ba? So, kung wala namang nakita na ginamit ng Presidente ng Pilipinas ang confidential fund niya sa kasamaan or ginamit niya sa panonood ng concert, ginamit niya sa pamimili ng mga luxury items, mga luxury product, pwede siyang imbestigahan. Yung kay Sara kasi, no, 100% pwedeng imbestigahan kasi nga ang daming anomalya na hindi niya masabi kung nasaan. Nasisilipan siya. 'Di ba? Kaya ito lang talaga, kung si Pangulong Bongbong Marcos, imbestigahan ninyo, why? Why hindi? Imbestigahan ninyo kung may masilip kayo. Kay Sara Duterte kasi ang dami po niyang butas. Una, ang dami din po na mga pinasa niya na 677 confidential fund beneficiary. Sa loob ng 677 katao, 504 ang mga peke, walang mga birth certificate na tumatanggap, no, ng beneficiary o benepisyo mula sa confidential fund ni Sara. So ngayon, ang tanong ng taong bayan, paano kami maniwala na ang nilagay mo sa resibo ay imbentong pangalan lamang? Una pang ginawa niyang imbento dyan, Mary Grace Piatos. Nung ichinek ngayon ng Congress kung sino si Mary Grace Piatos, wala ding record sa walang birth certificate, walang record sa Philippine Statistic Authority. Si Kokoy Villamin, ganun din. Si Uwishi, si Nova. So, doon pa lang anomalya na, kaya siya iniimbestigahan. So ngayon, kung meron mang masilip, kahit sino naman po, pwede namang mag-imbestiga. Kung meron mang masilip, pagdating kay Pangulong Bongbong Marcos, edi imbestigahan ninyo. 'Di ba? Kasi actually wala na kasing ibang magawa si Sara eh. Sirang-sira na yung pangalan niya, nasilip na po kasi, kaya nandadamay na lang. O gano'n naman talaga, di ba? Pag sa mga bata, halimbawa, naglalaro tayo ngayon dito, tumbang preso. Ngayon, natamaan mo yung isa. Natamaan sa mata. O dito sa mukha ng tsinelas. So, umiiyak. So, ngayon, nung 5 silang halimbawa, example, 5 silang naglalaro. Tumira na yung 4, panghuli ka, 5, pang-5 ka, natamaan mo siya dito, sa mata. So ngayon, syempre, pag umiyak yun, magsusumbong sa nanay yun. Ngayon, yung nanay magtatanong, sino ang nakatama? Sasabihin, ako po. Pero, ang sagot nung isa, ako po yung nakatama po, tita. Pero, 5 po kaming naglalaro, kasali po sila. Alam mo yung ganun? Yung ayaw nung bata na siya lang mapagalitan. Gusto niya, madamay ang lahat. Kasi nahuli na siya eh. Hindi na siya pwede magtanggi. Kasi pag itanggi pa niya, yung 4 pwede maging witness, ay yung 3 pwede maging witness. 'Di ba? Siya yung pang-4 na tumira sa pang-5 na nakatama sa mata. So ngayon, para hindi lang siya ang mapagalitan, mangdamay siya. 4 po kasi kami, pang-5 siya. So hindi naman pwede na ako lang matama, ako lang mapagalitan. Syempre kasali sila kasi kalaro ko din sila. Parang ganun, 'di ba? Para siyang actually si Inday Pusit, para siyang bata.
Hindi po abogado ang ganyang isip. Pambata po yan. Diba? Hindi natin kailangan ng civil. Matanda na tayo. Pero pambatang alibay yan eh. Pambatang palusot yan. Na hindi pwede ako lang mapagalitan. Kailangan mangdamay ako. Diba? Parang ganun. Oo. So, tama ba ako mga kababayan? Batang isip siya. Hindi siya pwede maging presidente. In my own opinion, para sa akin, rate 1 to 10, parang 2 pa lang si Sara. Kailangan niya mag-aral para maging 10. Kailangan pa niya ng 8 points. Diba? So, yun lang. Maraming salamat. Oh, actually, kailangan niya ng 8 points. Pero kung sa basketball naman, pagbabasihan natin, 3 points, 3.6 points na, di ba? So, shoot mo yung ball para magurgur ka sa liig. So, yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Bye-bye.